Pero yun nga lang, parang may pagka-immature itong person mo, and parang may pagka self-centered itong person mo. Ibig sabihin parang hindi niya masyado ikaw iniintindi. Mas iniintindi niya yung sarili niya pagdating sa parang yung mga luho niya, mas inuuna niya yun. And pwedeng, sabi ko nga, pwedeng immature itong person mo, parang hindi siya masyadong committed sa relationship nyo, or parang hindi mo maramdaman yung pagiging responsable niya doon sa relationship nyo, ganyan. Kaya nga sabi ko parang medyo self-centered. And hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong June para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga maaaring nakaka-impluensya nagaganap sa inyong relationship. Mga kapigsi, relationship energy ito guys. So for some of you, this is both negative and positive mga kapigsi, no? Sa negative guys, maaring karmic relationship yung pinagdadaanan nyo ng inyong partner or specific person. Pag karmic relationship kasi mga kapigsi, ibig sabihin nun pwedeng magkarelasyon kayo sa past life nyo and meron kayong mga unresolved issues, no, sa past life nyo, and nagkita ulit yung soul nyo ngayong lifetime, and nagkaroon kayo ng relationship, and yung mga unresolved issues nyo sa past nauulit siya ngayon mga kapiksi. Kaya yun din yung reason kung bakit may mga pag-aaway, may mga pagtatalo, may mga galit na nangyayari sa relationship nyo. So if ever man na nangyayari yung mga ganong klaseng galit, away sa relationship nyo mga kapiksi, kailangan magkaroon ng pagpapatawad, forgiveness guys, no, para sa next lifetime nyo hindi na siya maulit mga kapiksi. Alright, pero regardless guys, karmic man or hindi man karmic yung relationship nyo, if ever man na nagkakaroon kayo ng pag-aaway or pagtatalo, kailangan magkaroon ng forgiveness guys para maging harmonious yung relationship nyo. Okay, and yeah, so you have to choose yung mga healthy choices sa relationship nyo. Self-love and self-care, definitely mga kapiksi, importante yan. Hindi lang, kumbaga wag nyong ibuhos lahat ng pagmamahal and attention dun sa person nyo. Dapat nagtitira din kayo sa sarili nyo mga kapiksi, or hindi naman sa nagtitira, pero dapat kung ano yung binibigay mo sa person mo na pagmamahal, dapat ganun din yung same amount of love na binibigay mo sa sarili mo. So dapat patas, hindi pwedeng mahal mo siya tas yung sarili mo kinalimutan mo na. Kung mahal mo siya, mahal mo din yung sarili mo, kapiksi. Alright? And for some of you naman, mga kapiksi, no, parang kung kayo ay in a relationship na nitong person mo, pwedeng parang pinana ka talaga ni Cupido, na parang na love struck ka dito sa person mo, mga kapiksi. And kung kayo naman ay single guys, maaring panain kayo ni Cupido para maka-experience kayo ng love life ngayong June mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga energies na yan. Ito naman guys, yung mga emosyon, no, nakapaloob sa relationship nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman nila, or parehas nyong nararamdaman, Capricorn. So meron dito na may respeto sa isa't isa mga kapisi. Pwedeng may respeto ka sa kanya, may respeto siya sa'yo, nare-respeto nyo yung isa't isa. So this is a very nice positive energy, mga kapiksi, kasi dapat naman talaga sa relationship malaki yung role ng respect guys, no. Pagmahal nyo, dapat may respeto rin, mga kapiksi. Sa negative naman guys, nararamdaman natin yung pagod, no. Itong pagod na to guys, pwedeng pagod ito sa mga problema
pagod na sa mga problema, pagod na sa mga pag-aaway, sa relationship. So may mga ganong klaseng hanash kayo guys, either kayo yan or siya yan, pero may mga ganyang klaseng hanash kayo sa relationship, mga kapiksi. But at the same time mga kapiksi, with this creative energy, parang nag-iisip pa rin kayo ng paraan, no, para ma-rekindle yung mga relationship nyo mga kapiksi. Pa din nag-iisip kayo kung paano kayo magka-bonding, kung paano ma-rekindle yung relasyon nyo, kung paano kayo maging ma-okay ulit, ganyan. So tama lang yan guys, kasi yung relationship, continuous effort yan, mga kapiksi, no. Hindi porket kayo na, hindi porket sinagot na, hindi porket mag-asawa na, pababayaan na, no, hindi ganon. Continuous effort yan guys, para palagi ma-rekindle yung relationship nyo. Alright, so comment down below, Capricorn, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Capricorn guys. Shuffle ko to. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revice breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So ito yung ating love energy mga kapiksi. Capricorn, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Latag natin yung spread nyo guys. And by the way, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, may mga items tayo sa description box guys. Check nyo lang yung mga items na yun. Pwede nyo rin i-check out kung gusto nyo mga kapiksi. So ito guys, this is both negative and positive mga kapiksi, no? Meron ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may earth element kayo sa inyong natal chart mga kapiksi, or you may be dealing with another earth sign guys. For some of you guys, no, parang yung iba, although hindi naman lahat, yung iba nagkakaroon ng problema sa pera, finances, pagdating sa relationship, no. Pwedeng ano to guys, no, pwedeng yung person nyo or yung isa sa inyo parang may bisyo, ganyan, kaya naman problema kayo sa pera. Pwedeng mahilig siya magsugal, mahilig sa alak, mahilig sa barkada mga kapiksi. And habang siya nagsasaya, habang siya immature, ikaw naman parang nalulungkot ka na ganun yung person nyo. Pero nakikita rin natin na for some of you, kahit ganun yung person nyo mga kapiksi, parang hindi nyo rin sila maiwan, or parang hindi nyo sila maiwan. Kahit na may mga bisyo sila mga kapiksi, kasi una, definitely you care for them and mahal nyo sila mga kapiksi, no? Pero yun nga lang, parang may pagka-immature itong person mo, and parang may pagka self-centered itong person mo. Ibig sabihin parang hindi niya masyado ikaw iniintindi, mas iniintindi niya yung sarili niya pagdating sa parang yung mga luho niya, mas inuuna niya yun. And pwedeng sabi ko nga, no, pwedeng immature itong person mo, parang hindi siya masyadong committed sa relationship nyo, or parang hindi mo maramdaman yung pagiging responsable niya doon sa relationship nyo, ganyan. Kaya nga sabi ko parang medyo self-centered. And pero nakikita pa rin natin na pinaglalaban nyo pa rin tong relationship na to, kahit na pagod na kayo mga kapiksi. So itong exhausted na energy nyo to mga kapiksi, no, parang kayo yung napapagod kayo sa pag-intindi, napapagod kayo sa pag-unawa dito sa person nyo. And parang may mga times na iniisip nyo na what if iwanan ko na lang itong person ko, what if ako na lang, ganyan. So parang bumibigay na rin kayo
mga kapiksi. Pero sa person mo naman, parang feeling naman ng person mo, swerte siya sa'yo, no? Parang feeling ng person mo, naka-jackpot siya sa'yo or swerte siya sa'yo kasi kahit na may mga bisyo siya, hindi mo pa rin siya iniiwan, kapiksi, okay? So, ganun yung so may pagka selfish, may pagka one-sided, mga kapiksi. Although nararamdaman natin na mahal ka naman ng person mo, pero parang hindi niya kaya magbago, no? Yes, so parang itong person mo, kumbaga parang together naman kayo, mga kapiksi, no? Wala tayong nakikitang hiwalayan dito, at least for now, mga kapiksi. Pero yung person mo, yun nga, yung ang nagiging balakid sa relationship nyo is more on sariling greed nitong person mo, yung mga bisyo niya, yung mga luho niya, ganyan. So malayo pa yung parang matagal pa bago mag-mature itong person mo, mga kapiksi, kasi parang as of now, talagang sarili niya lang yung iniisip niya, guys, okay? Para sa kanya, as long as magkasama kayo, as long as hindi kayo naghihiwalay, wala siyang nakikitang problema doon, mga kapiksi. So medyo feeling ko yung iba sa inyo, parang medyo na-spoiled itong person mo, mga kapiksi. Ibig sabihin parang nasanay siya na binibigay mo lahat sa kanya, hanggang sa parang umabuso na siya, mga kapiksi. So yeah, parang feeling ko kailangan itong maturuan ng leksyon, guys, okay? Alright. So bunot lang tayo, wait lang, mga kapiksi. Alright, sorry. So, bunot lang tayo ng isa pang card, guys, para sa additional na love message or love advice para sa inyo. Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dito. By the way, guys, if naka-resonate kayo and mahilig talaga magsugal or may mga bisyo tong person mo, pwede nyo pakinggan, guys, yung pampawala ng balakid na subliminal natin, kasi nandun yung affirmations para magbago yung person nyo, iwanan nila yung mga masasamang bisyo nila. Alright? So, ito yung additional na love message para sa inyo, mga kapiksi. Take your power back. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. So, and definitely, guys, swak na swak tong mensahe sa inyo, kasi nakikita natin na for some of you, sabi ko nga, pagod na kayo, and bukod sa pagod kayo, parang talagang nalulungkot kayo sa kinakalabasan ng relationship nyo, mga kapiksi. So, you have to take your power back, mga kapiksi. Sa'yo lang nakadepende yung happiness mo, no? Hindi sa person mo, hindi sa relationship nyo. So, make things or do things that make you happy, mga kapiksi. Happiness is a choice, so dapat whatever happens in your circumstances, mga kapiksi, huwag kayong magpa-apekto and look for your own happiness, guys, okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.